Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga waay pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers nga kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilos ng ilang baboy. After that, ang aton nga buyer, makuha siya sang cash tickets o ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilos ng iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sang iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga nga kung sinoong mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan ka mo gadlagan ang tagiya sa market then ipa sa manog iyaw. Unlike subong kung may auction market, may mga buyer kita halin sa sagwa sa mga city kag sa iban pang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang LEPA
kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya ka baboy. Kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos kisa hindi pa sigurad ang kung pila kilo ya. So kung sumaon mo kisa sa may kapital mo nga gin isa perdi ka pa. Unlike may LOM, makakita kita ka mga buyer nga alin sagwa kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy dire sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarangid kung kay sa pagkadamo ka hog racer dire sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon before, we have challenges facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo naton sa Banwakang Leon that buruligan naton dyan. Not only nga naga-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lang gid kadya ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of the of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if we try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabanatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo. Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, Makita natin ang ating administration building, Ko na siya, maka-cater na siya. Damo ang numbers ng mga clients natin nga maka-transact, rain or shine man tana. We have our fences, nga maka-secure kang atin nga mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, sementado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact
ang aton nga mga farmers ug traders sa aton livestock market. Secondly, ang aton nga improved nga animal shed. So makita natin nga mas organized rin ang aton livestock market. Naka-separate no ang mga large ruminants natin ng cattle kang Carabao. So may area mata na nga allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate nga may digital lang kita no and calibrated nga weighing scale kung sa diin na mas transparent ang tana in terms kilo no makita ra gid ni farmer once kilo na nang sapat no kag si mismo si buyer makita mo kung pila gid kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kauna gaw bisa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2 no alaw na. But for now nag-end ko umpisa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So wire rin so part yung mga transaction, so mga baka na lang nagbilin dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin nga may improve gid sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglanan ni buyer or ni farmer di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence kang atin nga Municipal Treasurer's Office sa pag-issue kang mga certification, di dyan natin nga Municipal Agriculture Office, ang atin nga PNP no nga mag-issue. So one-stop shop na tana di dyan available mismo sa atin. Ang atin nga improvements no, sa atin livestock market dako nga bulig sa atin nga mga livestock raisers at the same time sa atin mga buyers no. Sa atin livestock raisers halos tanan tulad nga ginadara dito sa livestock market atin mabakal rin. It's because ang mga buyers damo ra na ganyat nga magkadto sa Leon para magbakal. So and then luwas sa Tagalion damo man nga mga adjacent municipalities no or even iban nga mga provinces nagakantor dito para idigya lagi ng baka nila. So mas healthy rin subong ang transaction no sa ating livestock market is because damo rin ng supply at the same time damo rin ng buyer. Okay. So in terms of sustainability no ang ating local government unit nag-appropriate gid no kang budget no para sa maintenance ng operation no kag facilities kang ating nga livestock market. So this is why every year may mga development kita nga makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung sa diin nag-provide batang kita di dyan no, kaplantilya na mag-operate no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels no, nga na-assign di dyan and under the sa management no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment no, together kang ating tanang stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano bagid ma-improve no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang amon nga office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees kami, may mga personnel kami nga naka-field dito kag sila ang nagapang issue sang receive sang payments and naga-issue sang resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang naga-record kang income, kag naga-monitor ka income, kag kami man ang naga-deposit ka income sa banks natin. So for auction market, naga-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod nga mga ruminants ang ginatawag nanda no. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership. Kung magpa-transfer ka ownership, may ginabayad man. And kung kung magpa-certificate of ownership, kag also magpa-transfer kang ownership, may ginabayad man. So ang ownership kag transfer mostly regulated by Bureau of Treasury. So may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa amo lang ra nga sa transfer of ownership lang ka mga
cattle natin. So firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin nga signage outside in the loam, no. Kung makakadto ka mo dito, you will see, so nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila ila bayad dapat, no, para ma-avoid ang mga overcharging. And also gina-remind din naman ng mga nagapost man kami dito nga always ask for receipt. So this is to ensure nga kung anong ginabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa pundo ka banwa, no, para magamit natin sa mga future man nga mga projects. So ang part kang aton nga income sa aton nga auction market is exclusively used sa market man mismo, no. So why ta na nagaimpon, but part of it nagaimpon ta na sa general fund ka munisipyo. So for example, mga entrance fees kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also aside from that, ang mga pundo nga halin sa national nga ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang aton nga auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and a local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process at the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, BEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa nga dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with BEI when it comes to animal welfare. So kailangan nating i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So isa yun sa ating sinesecure. So part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroong tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially to our farmers, na may mapupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So they already established their role as one of the most important trading centers. So hindi lang Leon municipality or ang nag-trade dira. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin, as what I've mentioned, is yung transparency when it comes to the weighing sa aton nga
nga mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet, ensuring fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga sa DA, sa MAU, sa mga personnel dyan, nga kung ano man problema sa baka, kung masakit, kung purgahan, kag anong problema naman niya, daw na tawan man natin aksyon, kag suportado man da. Kung problema, ti ang amo niya gani nga dapat ti ang abad nga gisapay mirma naman, agtor pa munisipyo para sa pulis, pitlaga may aday pulis ni agtor diyan naman kay para biyay la for shipment available ti so far okay way problema man naman diyang baka ti ang tao sige man gyapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities in the country. Aga sa aton yung mga suki nga tagpulamatin sa aton yung programa. Tiyali kita. Pod ang aton nga partner alin sa DE Information Section, Sir John Candelario. Sa imong nga pagpanamyaw, subong nga aga. Aton nga mga listeners, sa aton nga mga followers, sa tanan-tanan nga mga farmers all over Western Visayas, pati man sa aton nga mga fisher folks, sa aton mga agricultural technician, mga farmer leaders, kag aton nga mga agriculturists, municipal agriculturists sa nagkalain-lain nga kabanwahanan sa Western Visayas, maayong aga sa aton tanan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Harpia. Kag sa duha naton ka maambong. Ano kini Sir Jan ang maambong? Guwapahon kag maanyag. Guwapahon kag maanyag nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Sa mga partners naton sa local government units, no, aton nga mga agricultural extension workers, mga local farmer technicians naton kag farmer leaders, shout out sa inyo nga tanan, no, along-along kita. Sir Jan, aton nga topiko subong nga aga, no, balaan naton may towards the end sa aton nga program, no, may isa ka kita ka dinapit nga bisita, no, papuhon man ni Sir Jan, no, kag idol gid sang aton nga mga manog mais, no, amigo ginakahidlawan sang aton nga mga mangunguma, no, labi na gid sa 5th district, no, sa Iloilo, no. Shout out gali, no, kay Samed Tumagaysay sa tanan naton nga mga manog mais, no, sa banwasang Batad. Good morning gid sa inyo, no. Kag Sir Jan, welcome nato, no, aton nga bisita, no, malayo-layo ang iya nga ginhalinan, aga pa sa nagbugtaw Sir Jan, no, kay ginpukaw sang tiktilaok sang manok. Ari na, no, welcome naton sa aton nga program, Sir Idol Ray Hinini. Bayad nga aga ka natin tanan ni, no. Ang pagkaraya ako hindi na disbinta sa ganang pamati mo. Hindi sansan yun nga mga why idea kung anong karaya. Yes. Para maintindihan ninyo, kag hindi ka malibak bala sa ibang nga mangunguma sa mais magambasa na nga kayan nga ni Iran sa Sordia going to Antique. Pero may iwan pati nga tawag na sang kayan is palokpok. Diba? Di ko ni English ya, ti Cubs Cubs. So, para ni sa benepisyo sang manog mais sa ibang mga probinsya kag mga kabanwanan. Thank you gid Sir Idol, no, sa imong panamyaw, no, sa aton nga mga tumalanaw subong aga, no. Sir Idol, ano naman ang istoryahan naton? Balaan naton Sir Idol, approaching na ang first cropping, no. Ang aton nga mga farmers subong
nag-ready na gid sang ilang mga talamnan para nga tamnan sang mais, no? Pag before that kita magtanom, Sir Idol, sang mais, balaan nato may mga preparasyon kita nga himuon, specifically, no, sa paggagamiton naton nga abono, no? Kag mo gid na ang topiko naton subong aga, Sir Idol. Sir James, kay luwas abi sa binhi, kay nakang notisya naman sanda, ang mga uma natin na may ara kuno ginipanghatag ng mabinhi, kag mga abuno, kag inang ano na kuno ginadugang-dugang na mga nakapor-kapor sa mais, miskla sa mais. So amo na istorya naton subong. Anong tawag sina, Sir Idol? So, amo ni siya ang sabat, no? Ang ginahimo naton subong daw mga 4 na ni ka-cropping mo. Mga 5 na kanang subong. Eh hindi kita madali malipat sa tong epekto sang gira sa diento. Ukraine. Kag Russia sa diin ang presyo sang abono na apektuhan sing dakogid. Okay. Labi ra gid ang urea. Ang urea nag-abot sa iban nga mga ibang nga provinces kuno, mga banwa nga layo sa syudad, layo sa sentro, ay nagapanuktok sa 3,000. Ibang gani kuno, sobra na. Darada di ang gasto na sa howling. Okay? So, bilang sabat natin sa problema nga tuhaw, pati sa mais, amo nga mangita kita sa posible mangin bulig substitute o kon ano pagid ang madugang natin sa mais nga malisen o kung mapanubuan, mabuhinan ang gastos sang abono nga kinahanglan labi na gid ang urea. Daw maayo ina nga balita, Sir Idol, Sir Jan? Yes, sa aton nga sir no nga pag monitor man, pwede mo bala i-elaborate sa aton nga mga listeners ang ini nga mga intervention from our officer. Umpisa natin bro sa malawig ko ang istorya dyan. Hindi kay go bro mga tunga sa oras na tunga dyan. Isupunan tapo sa sunod, Sir Idol, kundi na nun madalas. So natabo, no, nga duro, damdama nga mga meeting, ang ginkandak, no, kag nagrowa ang mga issue, may na-identify, halin sa national office natin, bisan na gani sa mga office of the President and Secretary sa Agriculture, among ang paggamit, no, sa mga substances, sa mga elements nga sa diin makaminos, no, ang among nga mga tawag naton biofertilizers. Bio tanong kay buhi. Buhi nga fertilizer kay bangkara microbes o kon mga microorganism, nga may kapasidad nga mag-absorb kang nitrogen, free nitrogen halin sa hangin. Diba? So basically, Sir Idol, ang tagaan naton solusyon ang paggamit no sang nitrogen, no, ang nga kinahanglanon sang aton tanom nga mais, no, specifically ang urea nga abono kay tama gid ni mahal. Kag na-highlight ra Sir James mo ang urea hindi pareho sa una nga may 750 ka o kulang-kulang 1,000, may dyan ka rin nga sa kabag na urea. Pero natabo ka dyan nga 3 mo kabag na urea sa una, isa na lang subong. Ay subong, kabos-kabos pa ang bilis ang 3 kabag. Okay? So mo ni siya damo ang rekomendasyon, nagpapamangkot man kita, may search man gina-search nanda sa mga YouTube, Facebook, kung ano diyang mga microorganisms, o mga substances, o ano dyan nga pwede magamit. Pwede natin magamit sa mais, no? Kaya ang target natin mais. Naman maisaw. Kay mais, ang ating nga programa, luwas ka dyan. Ang mais, dalok-dalok. Grabe, kaya magsuyap ka, abono, abiragid urea. So, halin ka to, brainstorming. May mga istorya nga dapat mag-conduct kita sang techno-demo. Ang ginatawag lang yung Participatory Technology Development in Corn Production. PTD. PTD in corn production. So, focus kita sa ating region. Kuha lang ganin, tawan natin ito yung importansya, panay. Kay panay naman ng taas kung dako nga producer sang mais, yellow corn sa atong region. No? So, sa diin na, Sir Idolging, kandak ng ina nga mga participatory technology demonstration. No? Ang una,
batad, nga batad. Kay dito sa norte, nga parte kay Iloilo, dito ang source o kung dako ang produksyon sang yellow corn. So batad, lapit lang sa mga banwas ng Balasan, San Dionisio, Concepcion, Baltak Biho. So botang balon, nga kung mag-demo Limerick. kita sa isa ka banwa, ang klima, microclimate o kung ang kinanglanon sang mais sa pagtubo, labi ng number one is luwas sa abono ang tawag na nga rainfall. Botang balon, halos pareho ang rainfall pattern kanyang mga kabanwanan sa norte ng Iloilo. So amo na siya. So batad, nagupisa kita dito na second cropping sa nagligat pagig na tuig, no? That's 2023. 2023. Okay. Second cropping. Amo man to pag-igo sa aton sang El Nino diri sa region, di ba? Pilipinas, igo. So dito nabatyagan gyud na. Dito nag-alam kami, kagang iba nag-buhinan nila buhok, yung palibog bala. Kung paano mabunyagan ang mais dito sa bukid. Ang importante sila, Sir Idol, may balan nyo si Sir Samib nga patubo sa buhok. Makatobla kami to sa Webes siya kasi kung ako naman ni Ganit yan niya. So amo dito no, nag-imbitar man kita sa mga pila ka seed companies nga kada isa sila nag-presentar man sa labaridad. Nga sa diin kuno ma-applyan mo lang sa gamay nga biofertilizer, maga-perform o kon magahulag ni siya na pareho man nga sa ginbutangan mo sang urea. So may ara nga may ara gid man. May ara nga ang pagbuhin sa kadamon sang urea nagaabot sa 40%. Ano ang 40%? Botang balon, kung nagagamit sa 10 kasako nga urea, buhinan sang 40%, buhinan mo sang 4, 6 na lang. Ay kung magkadto na siya sa kwarta, pila ang presyo ang magbili ang urea abi mga butang naton. Round off na lang para mapos sa itong timpo, mahal eh. So, 3,000. 3,000 times 6. Apat ka urea mabuhin. Pila, Sir Jan, no? Mildos? Mildos. 12,000. 12,000. Pau, 12,000. Sipang 12,000. Kung lagso mo naman sa tubas na, 12,000 mo, mga isa na nakatunlada nga mais. Botong balon, nakasave ikaw 4 kasako nga urea. Worth 12,000 pesos. 12,000 pesos. So, sa Sir Idol, no, amo na ang ginhimo, no, nga gin-experimentuhan naton parte ina sang aton nga technology demonstration, no, sa aton nga mga cluster areas, no, identified cluster areas aton sa corn. So, napamatud-an, no, kag positibo ang resulta nga pinaagi sa paggamit sang sini nga mga biofertilizer. Na-reduce naton aton nga requirement sa commercial o kung inorganic nga fertilizer. Sir Jan. Yes, so far, sir, no, kamusta naman ang response sa aton nga mais when we conducted no sang pila ka mga sa participatory naton nga technology demonstration. Nagtambok bla Sir Idol o kung nagtaas ang ila nga patubas? Kay nagbunga man siya. Tapos ang long term nga effect niya siguro kay may ara nga gulang, medyo laya ng bungaya, pero ang dahon green gyapon. So mo na siyang gusto na nami ito Sir Idol himuon silage ang laya nga dahon kay na-harvest na nato ng bunga. Green pag gyapon ang dahon. Isa na kasi gina-propose ko sa ipakaon sa kanding. Research Division. Oo. Nga value adding na siya. Value adding na. Takatindog pang mais. So may initial ko na ginhimo man to sa akon sa balay. Oo. Kag mamuranti na lang tao ko nga sa amo pa lang nga stage 1 hectare mo makatao kanimo maghatag sa imo sang at least 15,000 nga kwarta halin pa lang na sa dahon sang mais nga gatindog ngayon kuha mo sa babaw pero ang iyang bunga pwede mo magulang malayo so amo ni siya nga mga gina-recommend ko nga mga researchers sa aton nga research division kay Ma'am Nora Garpa. So amo na siya subong nakita mo namon hindi lang nga may ara nga 40%. May ara man sila gani nga nagpabinturan man nga totally wala na siyang abono gingamit.
Pero nakita ko kay Mayo mata may mga marites. Wala na sila nagamit sang inorganic, nagbumba na sila, gimbumbahan na nila sa biofertilizer. Kaya mo to akong komentar, lingko isa lang ka problema naton, diyang nitrogenous fertilizer. Tapos gin total niyo totally gikuha git ang tanan nga inorganic fertilizer, ang chemical fertilizer gikuha. Gibayluan. Hasta ako daw hindi hindi ko conforme daw. Kaya wala mo. Basin di magbunga bla? Hindi magbunga tungod kay ginkuha mo tanan. Pero kaluyan Lord, nagbunga gyud siya. Kag may gamay lang nga mga points, mga puntos nga dapat i-improve natin. No? Yes, so, ang subject for second trial. Kung i-conduct ato first cropping, sa second cropping, testingan kung anong performance niya sa kung first cropping, hindi wet season. Ang dry season, ang second cropping, so mag-umpisa na siya mga November, pasaka na. So, amo na siya nga, sabihin ko, tilawan natin, testingan natin. Ini. Robot sa lingon siya, Idol, kung positibo ang response niya sa first naton nga cropping, ang second cropping naton nga pag-testing sini, daw validation na finalization na sa aton nga result sa Idol. Sa kung ano gid man ang output. Ano ang epekto niya. Ang patubas hindi masiling garantiya na sa isang ginansya. Luwas sabi nga hindi naton na pag-consider ang presyo. Kaya ang presyo dawagdan up and down So ang ato lang yan ano ang performance mo sa first crop? Sa second crop, nag-click wala. So amo na siya nga ang iban kalibog ulo nila siling. Okay. Pwede na yung mahimo. Nga hindi pwede, nga pwede lang himo o naton. Okay. So may rekomendasyon, isa si Director Nambal nga, ang management sang tanom, hindi mo magkumparar ang gamay nga area nga gikuha ang sample kag ang total nga area nga gitanuman nimo. Halimbawa sa 1 hektarya, nagsampling lang kita pila lang ka square meters. Kung square meters, hindi man nato ngambal nga daw may pinilian o kung may bias nga nasa umpisa pa lang ang mga farmers o katang mga researchers, kundi nga ibutang naton sa malapad-lapad nga area nga sa diin ang management mo sang imo kung 5 hektarya pareho lang tanan. Pero kung ang 1 hektar kuha mo lang sing gamay nga porsyon nga para sa sampling daw hindi bisan kami daw hindi kami komportable nga mag-recommend sa amo na tungod kay gamay lang area nga mga sampulan. Yes. Now nami ang aton nga istorya na subong Sir Jan now pod kay Sir Idol Ray Hinini So ang aton nga tiempo sa sini nga episode naton ginakulang na gid Sir Idol mula naton sa sunod naton nga pagpangalagad Sir Jan tagaan naton sang full na gid nga 30 minutos o kun isa na gid ka oras iubos-ubuson naton ang impormasyon halin kay Sir Idol Ray Hinini sa subong bitinon naton anay ang aton nga mga tumalanaw we have been discussing about biofertilizer in application sa aton nga pagtanom sang mais Sir Idol. So sa masunod naton nga pagbalik sa aton nga programa, mas mabusisi pagid nga mapamangkot naton kay Sir Idol So bantayan sa pagsunod naton nga pagpangalagad Sir Idol sa imo nga mensahe anay subong nga aga sa aton nga mga tumalanaw. Nami gimang ko sa Sir James mong ginabiten mo kay sa sunod ako gaki mo pag daw mamati kami liwat kay lumayo hindi ka sang kalboto man. Wala naton Sir Idol damo gid mahidlaw sa imo pero kung magkonsultant kaso sa corn hindi na sila idlawon sa imo. So mensahe mo sa Idol sa aton yung mga tumalanaw. Mga konsultant antay mo Sir James na ma-retire na tagal. Wala. Do ginatapog bro. Wala. Sige. Kita lang si Sir James hindi lang mga sultan. Kung gusto sila mati katikal. Ara man gyapon. Alam mo gyapon. Si Ma'am Aileen to. Pwede mo sa gyapon matawag. Ang coordination lang natin sa research. Yes. Yung mga makita natin. Sa program naluhay mo sa mga kabataan ko dyan sa opisina. May ako, Ang bata ko na sa corn program nga kinanglan paginman nga ako sa mga binangon. Bairo mo paginman para magtalong. So, sige, ara tagyapon para sa magmais sa bilog region.
Sir Jan, imong parting words no sa aton nga program sa buong adlaw. I hope bisan sa malipot lang at tiempo naka-absorb man o kag nakakuha man sang pila ka mga significant nga mga information, especially ang aton nga mga manugmais all over Western Visayas, kag bantayan sa masunod pagid nga episode sang aton nga programa. Sir Idol, Ray, hinini. Good morning, mayong aga, mayad-ayad nga aga sa inyong Ayan, tanan. nga agagit, no? January 13, 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granala Verde Farm na dito po sa Batan, Aklan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial na assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamahan ko na mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Pulo Katibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po nakatulong sa aming pamilya, sa self ko at sa environment po. Malaking tulong po yung naibigay ng region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa self ko at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, nainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Bohol. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yun bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala pong dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak. At gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So, sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto nyo makatulong sa inyong asawa, gusto nyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto nyo mapatapos ang iyong
anak sa pag-aaral, kailangan nyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suportas, kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyo pong programa ay napakaganda. Mula po sa amin, sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hi, hello. Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa ATI, kasi yung mga trainings kung paano gawin, yung mga, halimbawa, yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dina-download sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang na-receive ko sa DA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plots. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa ATI, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APOPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Embracing farming and agriculture is not an easy decision for any individual or even farmers who may have started in their own right tilling the land. Not even the continuous encouragement coming from the agricultural sector and its leaders that there is money in farming could convince the people easily unless they see it by their eyes and touch it by their hands. Given the lack of wider spaces and the appreciation of better technologies through realistic programs and projects, most of the people and even small-scale farmers are afraid to consider upscaling their small money to invest or start farming. This is where the value of putting up demonstration farms comes in, as in the case of the Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center, or AAA-DFDC, in Barangay Naluok, Kalibo, Aklan. The facility, which used to be the provincial nursery, upscaled into what it is now after its redevelopment in 2018. It opened to the public in 2020. Today, with the help of the provincial government, they were able to establish 4 high-end greenhouses where high-value crops like melon, bell pepper, broccoli, cabbage, cauliflower,
and lettuce are planted alternately. The Department of Agriculture, through its High Value Crop Development Program, provided the center with a rain shelter and screen house along with drums for water impoundment, garden tools, crates, and a cultivator. The center has also ventured into growing Malaysian mumps and chrysanthemum. After a while, the center has produced several high-value vegetables and was able to link with hotels in Boracay. The management of the center is very careful though with their linkages, as they do not want to compete with the farmers who sell their produce in the world-renowned island. Local vegetable retailers are also among their identified clients. The idea of the facility is to become Aklan's demonstration farm, which can provide anybody an idea or inspiration to pursue farming. Today, it is frequented by local government units for benchmarking and students from around the region. It has also become a tourist destination. The Aklan Agri Aqua Demo Farm and Training Center is a government facility. It is owned by the provincial government of Aklan. And just like any other government facility, it is dependent on the budget that is allocated by the provincial government. That is why we are not exempt from problems to sustain the operation. Every now and then, we experience problems, and it is better that you have to partner with private organizations. That is why at the Aklan Agri Aqua Demo Farm and Training Center, we have reached out to private institutions who have the same goals and objectives. So that is why we have partnered with Seedworks International Incorporated. It is an international seed company. They have provided us with some of the inputs. We also have partnered with the Aklan Training Center or the Aklan Training Institute. It is a government institution that is also involved in agricultural trainings and productions. We have also an existing partnership with the Department of Tourism as an agri-demo farm. And not only that, we also have an existing relation with Tate Feeds, the premier feed company for freshwater fishes. We do not just maintain greenhouses. We also maintain communal gardens. These are the traditional way of practicing agriculture or producing commodities. That is why for those who would come, they would also have the experience and would be able to witness some innovations that we introduce on communal gardening. With respect to greenhouse, our greenhouses here is not really that technology savvy. What we only have is a greenhouse, a rain shelter, a screen house, and we also adopt drip irrigation and hydroponics. These are not really very expensive. This can actually be financed by any person coming, any OFW who would like to retire and would like to go back to Aklan and start a business, especially on agricultural production. The challenge here actually is not on the physical structure. It's on the skills and talent of the technicians that will run the greenhouses. We are offering for free. Anyone who would come to the center would like to learn how to plant new commodities, new varieties, and we're giving it for free. Our technicians are always available, and we have opened our doors to anyone who would come to the facility. The Aklan Agri Aqua Demo Farm and Training Center serves also as a laboratory for students who are taking up agriculture courses. The center also houses a rice mill, fish ponds for those who are interested in learning about fisheries, food processing facility, dairy box by the Philippine Carabao Center, post-harvest facilities, AI facilities, a dormitory, and a sewerage treatment facility. It
It can accommodate people who wish to stay in for a certain period of time and learn more about the technologies in agriculture. The Department of Agriculture has given us infrastructure support in terms of provision of the greenhouses and the processing facility. Naghatag sila greenhouse and nag-establish a processing center para magamit naman sa demonstration farm. The Aklan Provincial Government, through the Office of the Provincial Agriculturist, we are the ones operating and maintaining the facility. We are the ones providing the manpower, inputs, and operations, basically the day-to-day operations, planning and implementation of the programs and activities in the demonstration farm. The main purpose of our demonstration farm is really to encourage farmers, local investors to establish their own farm and to encourage them to plant their own. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News. Upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning. Upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa. Upod kay JP Hervas. Radio Journal. Upod kay Bing Pabiona. Balita Sosyal. Upod kay Marian Grace Erenieta. Babae Ka. Upod kay Marian Grace Erenieta. Bukid. Upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa. Upod kay Paul Tarosa. Headliners Was. Upod kay Paul Tarosa. Youth Connect. Upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon, upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone, upod kay Bota Rosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.